Mga kabayan, breaking news. Eroplanong mangdirigma ng China, sumabog. Ang buong pangyayari nakuhanan pa ng video. Talaga namang inaabot na naman ng kapalpakan ang komunistang bansang ito. Group of 7 o G7 o mga pinakamalalakas na mga bansa sa buong mundo, binira ang China dahil nga sa mga delikadong aksyon at pang-aabuso na ginagawa nito laban sa Pilipinas. Amerika abay talagang gigil na at sinabing handang-handa na ang kanilang puwersang militar kung sakaling gugustuhin ng China ang isang malaking digmaan. Ako po si Royce and welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Heto na nga mga kabayan, binira at kinundina ng Group of 7 o ng G7 ang bansang China dahil sa mga illegal, provocative, coercive at dangerous actions nito sa bahagi ng Indo-Pacific, partikular na ang tuloy-tuloy na harassment ng Chinese Coast Guard at ng Chinese Navy sa mga barko ng Pilipinas sa bahagi ng West Philippine Sea. Ayon sa statement na inilabas ng US Embassy sa Maynila, nagpahayag din ng pagkabahala ang G7 sa kasalukuyang sitwasyon sa Indo-Pacific region at sa patuloy nga na pagtaas ng tensyon dahil sa paggamit ng China ng mga delikadong estratehiya. Sinabi ng mga foreign ministers ng mga bansang kalahok sa G7 na labag sa international law ang mga ginagawa ng Chinese military sa Indo-Pacific region, lalong-lalo na ang paglalagay nito ng restriction sa freedom of navigation. Binantaan din ito ang Chinese government at nagkasundo nga ang grupo na nakahanda silang makipagtulungan at suportahan ang seguridad sa West Philippine Sea kung sakaling hindi nga ititigil ng China ang kanilang ginagawang pagmamalabis. Ang G7 mga kabayan ay isang intergovernmental political and economic forum na kinabibilangan ng malalakas at mauunlad ng mga bansang kagaya ng Canada, France, Germany, United Kingdom, Italy, Japan at Estados Unidos. Hindi naman nagustuhan ng China ang mga pahayag na ito mula sa G7 at sinabihan pa ang mga miyembro ng grupo na punong-puno lamang daw ito ng kayabangan at malisyosong intensyon para siraan ang kanilang bansa. Gayunpaman, tila piling-pili nga ang mga katagang binibitawan ng China patungkol sa grupo, hindi katulad kapag magbabanta ito sa mga bansang kaya-kayanan lamang nito, katulad nga ng maliit na bansa ng Pilipinas. Mga kabayan, viral naman sa social media ang video footage na ito na nagpapakita ng isang Chinese Navy J-15 fighter jet na bumagsak at sumabog habang nagsasagawa ito ng training exercises noong ika-15 ng Marso taong kasalukuyan. Ayon sa post sa X o dating Twitter, naganap ang naturang insidente malapit sa Jialai Town sa Hainan Province ng China. Maswerte namang nakapag-eject ang pilotong sakay nito. Hindi ito ang kauna-unahang beses na nagkaroon ng ganitong mga balita hinggil sa insidenteng katulad nito sa China. Sa katunayan, sinabing noong March 2019, isang Chinese Navy fighter jet ang bumagsak din at sumabog sa Hainan Province kung saan parehong nasawi ang dalawang pilotong sakay nito. Gayon din naman ang nangyari noong April 2018 at noong taong 2015 kung saan isang J-11 Chinese Navy aircraft naman ang nagliyab habang nagte-take off ang kanilang eroplano. Binibigyang diin ng mga insidenteng ito ang mga pattern of trainings ng related crashes ng Chinese military. Ang Shenyang J-15 ay binansagan bilang Flying Shark at isa sa mga based fighter jet ng Chinese aircraft carrier. Mga kabayan, panoorin ang actual video footage ng insidenteng ito. A Chinese Navy fighter jet crashed and exploded during a training exercise in southern China. A J-15 went down on Hainan Island, crashing vertically into an open field before exploding. The pilot ejected safely and was later seen being escorted from the crash site. The Chinese Navy says no one on the ground was hurt and that an investigation is underway. Samantala, talagang nanggigigil na nga itong Amerika dito sa China. Sa ngayon ay nakafocus na ang United States sa isa sa pinakamalaking threat sa Indo-Pacific region. Ito nga ang bansang China.
Noong buwan ng Pebrero, tahimik na kumilos ang Trump administration para dagdagan ang mga deployment at mga military exercises sa paligid ng China. Nagsimula nga ito sa kaalyadong bansa sa South Korea. Dito ay dineploy ng US ang kanilang Navy aircraft carrier na USS Carl Vinson. Dumuong ito sa Busan, South Korea at agad na nagsagawa ng mga military drills kasama ang South Korean forces. Sa patuloy na deployment ng mga strategic assets ng Amerika, dinagdagan pa nga nila ito ng B-1B long-range strategic bomber ng US Air Force para magsagawa ng military drills kasama ang South Korean Air Force. Sumunod naman dito mga kabayan ay ang Thailand-US Alliance kung saan nagkaroon din sila ng training exercises bilang paghahanda sa mga panganib nga na maaaring idulot ng China sa hinaharap. Tinatayang 8,000 sundalo ang lumahok dito mula sa mga bansang Amerika, Thailand, Singapore at maging sa South Korea. Nandyan din ang kaliwat kanan na pagpapalakas sa interoperability at sa mga kakayahang pangdepensa ng Pilipinas katulong ang US Army kasama pa nga ang suportang ayuda sa armas, makinarya at pondo na aprobado na ng American government. Mga kabayan, patuloy ang pagtaas ng tensyon sa pagitan ng China at ng Amerika. Kamakailan nga lamang matatandaan na nagbanta pa ang People's Republic of China na handa nga raw itong harapin ng Estados Unidos sa kahit anong uri ng digmaan. Ang sagot naman ng Amerika, United States is ready to go to war with China. Talagang nagkakahamunan na ng digmaan at bakbakan ang China at Estados Unidos. Sinabi ng komunistang bansa ng China na nakahanda nga silang labanan hanggang dulo at handa sila sa kahit anong uri ng laban dito sa Amerika. Ito ay matapos nga ang pagpataw ng 20% na taripa sa utos nga ni US President Donald Trump sa lahat ng mga Chinese-made products na papasok sa Estados Unidos. Ang matapang naman na sagot ng Amerika sa mga bantang ito ng China, sinabi ni Pentagon Chief at US Defense Secretary Pete Hegseth na nakahanda rin ang Amerika sa kahit anong uri ng digmaan na gugustuhin ng bansang China. Ayon nga sa kalihim ay patuloy ang ginagawang paghahanda at pagpapalakas ng US military laban sa anumang mga banta at mga panganib. Binigyang din ito na kung sino man daw ang nagnanais ng kapayapaan ay dapat laging handa rin ito sa anumang digmaan. Gayunpaman, binigyang din ni Hegseth na handa ang Trump administration na ipagpatuloy ang magandang relasyon nito kay Chinese President Xi Jinping para nga sa historic peace and historic opportunity kung gugustuhin nga raw ito ng komunistang bansa. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lamang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Royce at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.